this is parang, for some of you, this is also like another chance, no, na parang binibigyan nyo pa ng chance yung relationship nyo na mag-extend, to make it work, mga kapiksi, at saka itama, no, parang itama yung mga nangyari, yung mga pangit na nangyari sa relationship, mga kapiksi. So parang ine-extend nyo pa yung lifespan ng inyong relationship. Okay? And syempre guys, sabi ko nga sa inyo, habang naniniwala kayo sa forever, may forever talaga, mga kapiksi, especially kung talagang kasal na kayo or you're living in together as a couple. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, kapag love reading, mga kapiksi, pwedeng mapick up yung energy nyo, pwede ding mapick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga love messages para sa inyo, yung mga maaring nagaganap or maganap sa inyong love life, guys. So, unang-una, kailangan ng trust, no? Sa isa't isa, syempre. Hindi lang puro love, mga kapiksi. Malaki yung trust, no? Na ganap sa relasyon. Kasi kapag nasira yung trust, di ba? Doon na parang unti-unting kinakain ng anay yung relasyon, and pwede siyang mag-fall apart hanggang sa tuloy nang mawala yung pag-ibig. So, number one na dapat iniingatan nyo sa relasyon, isa sa mga dapat na iniingatan nyo sa relasyon is hindi lang yung love but also trust, mga kapiksi. And hindi lang sa dapat sinasabi nyo na dapat palagi nyo sinasabi na trustworthy yung person ko or trustworthy yung person nyo, guys, okay, para hindi kayo mag-isip ng kahit anong nega sa person nyo. And of course, guys, no, romantic feelings you have to express, no, your feelings, your emotions, mga kapiksi. It's really worth it pagdating sa love, diba? So always believe in love, guys. Napakasarap magmahal, napakasarap umibig, mga kapiksi, even if nasaktan kayo dati or na-broken hearted kayo before, or even sa current relationship nyo, it's still worth yung pagmamahal, mga kapiksi. And wag na wag yung sasabihin na malas kayo sa pag-ibig or what. Dapat palaging you always believe in love, guys. And hindi totoo yung walang forever, no? Kasi may forever, guys. And there are a lot of couples na talagang they made it, diba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan, naks. So, maniwala kayo sa forever, mga kapiksi. Okay? And again, no, express yourself, allow your heart and soul to sing with you, mga kapiksi. Alagaan yung pag-ibig, mga kapiksi, no? Hindi porket galit kayo sa person nyo is hindi na kayo naniniwala sa pag-ibig, no? So, yung galit pwedeng mawala, guys. And just focus on having a good, harmonious relationship with your partner. Magiging ma-okay din ang lahat sa relationship nyo. Okay? Tingnan naman natin. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga love messages na yan. Tingnan natin, guys, yung gustong sabihin sa'yo ng iyong person or yung mga nasa isip niya, nasa loob niya. I feel abandoned by you and it's triggering my childhood traumas. So, if ever man na nagkakaroon kayo ng issue ng person nyo, parang nararamdaman ng person mo na iniiwanan mo na siya, mga kapiksi, or nagkakaroon ka na ng emotional. Una kasi, bago pa magkaroon ng physical na separation, nagkakaroon mo na yan ng emotional detachment, mga kapiksi, no? Ibig sabihin, parang unti-unti nang nalalamig yung pakiramdam nyo sa kanila. Again, it's a gradual process, hindi yan instant na pagising nyo ayaw nyo na agad or pagising nila ayaw na agad nila
So, nararamdaman na nila yan guys, yung emotional detachment nyo. And right now, nakakapag-trigger sila ng trauma dun sa person nyo, especially kung meron siyang abandonment issues nung bata pa siya, mga kapiksi. Perhaps, baka produkto din siya ng broken family, or baka naiwan din siya ng parents niya or something, guys, or past relationship niya. So, medyo malungkot yung person mo sa mga nangyayari sa inyo, guys. Okay, so comment down below if nanlalamig sa yung person mo, mga kapiksi. That's because feeling nila nanlalamig na rin kayo sa kanila, and nagiging protective sila sa sarili nila, guys. Okay, so comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo, Virgo, ngayong love energy. Shuffle ko to, guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gustong mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31, guys. Kaya mag-avail na kayo. And yung bagong course natin, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, 10% discount din yan until January 31, guys. And abangan nyo yung next course natin, paano pabalikin si ex, mga kapiksi, revised breakup. Available sa February, abangan nyo, mga kapiksi. So, ito yung ating love reading. Virgo, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, ito, guys, nakikita natin na this is both negative and positive, mga kapiksi. Actually, ang nakikita lang nating negative dito, mga kapiksi, is parang there's a lot of, regrets, no? Feeling ko merong saloobin dito, guys, na hindi nasasabi, no? So, parang merong saloobin yung person mo na perhaps hindi niya nasasabi sa'yo, or baka meron kang saloobin na hindi nasasabi dun sa person mo, mga kapiksi. Pero kung titingnan natin yung spread nyo, guys, napaka-positive, napaka-kulay ng energy. For some of you, guys, I'm sensing na malaki yung role nyo sa healing ng bawat isa, no? Pwedeng nag-heal kayo ng dahil sa person nyo, or pwedeng nag-heal yung person mo ng dahil sa inyo, mga kapiksi. Okay? And this is parang for some of you, this is also like another chance, no? Na parang binibigyan nyo pa ng chance yung relationship nyo na mag-extend, to make it work, mga kapiksi. At saka itama, no? Parang itama yung mga nangyari, yung mga pangit na nangyari sa relationship, mga kapiksi. So, parang ine-extend nyo pa yung lifespan ng inyong relationship. Okay? And, syempre, guys, sabi ko nga sa inyo, habang naniniwala kayo sa forever, may forever talaga, mga kapiksi, especially kung talagang kasal na kayo, or you're living in together as a couple, or talagang masasabi mo na yung person mo, siya talaga yung the one para sa'yo. So, dito nakikita natin na yung iba sa inyo talagang pinaglalaban yung relasyon, mga kapiksi. Pero, kung gusto nyo ipaglaban yung relasyon and talagang longevity yung hanap nyo sa relationship, no? Kailangan talaga dito ng room for acceptance and forgiveness, guys, kasi ito talaga yung makakapagpatibay sa relasyon nyo habang marunong kayo magpatawad, mga kapiksi, and habang tinatanggap nyo pa yung person nyo, talagang
may extend yung relationship, mga kapiksi. And nakikita natin na dito na talagang yung iba sa inyo, you feel so fortunate dito sa relasyon na to. As in, parang feeling mo talaga swerte kayo dito sa relasyon na to, swerte kayo sa person nyo, mga kapiksi. Yung iba guys, parang feeling ko dito lang din kayo tumatagal sa relasyon na to. Pwedeng nagkaroon na kayo ng mga previous relationship before, pero parang it's either mabilis lang or nauwi sa hiwalayan. And parang dito nyo lang naramdaman na talagang ito na yung forever ko, nagstay ako dito. Yung parang sila, ito yung, for some of you, pwedeng ito na yung pinakamatagal nyong relationship. And yung iba sa inyo talagang lifetime ito, mga kapiksi, as in parang panghabang buhay na relasyon. And ito namang relasyon na to guys, this is also not a smooth sailing na relationship, mga kapiksi. Nakikita natin dito na for some of you, many times naiisip nyo na rin na bumitaw or naiisip nyo na umalis, pero you still opted to stay, mga kapiksi. Ibig sabihin talagang marami kang dahilan, parang marami kang pwedeng maisip na dahilan para hiwalayin yung person mo or makipaghiwalay sa kanya. Pero marami ka ring dahilan para manatili sa tabi niya. So yung dahilan para manatili ka sa tabi niya, yun yung pinangahawakan mo, kaya very stable pa rin yung relationship nyo. So meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So this is hindi ito puro saya, mga kapiksi, no. Marami ding negative na occasions dito sa relationship na to, na for some of you feeling nyo parang may mga times na lonely kayo or malungkot kayo, mga kapiksi, dahil sa mga frustrations and parang sa mga frustrations and disappointments na nakikita nyo dun sa person nyo. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko gusto nyo baguhin yung person nyo, no? Na parang kung pwede lang sila ma-reborn, mabago, ganyan. And you cannot change them per se, no? I mean, hindi nyo sila pwedeng baguhin. Kung ano sila, yun na sila. But you can change your perception of them. Kung ano yung ibig sabihin nyo, kung ano yung pinapaniwalaan nyo sa kanila. And they will, the universe will push it back to you eventually. So, let's say for example, yung person mo, nakikita mo yung puro negative na ugali niya, kung ano man yun, let's say babaero, or sugarol, or matigas ulo, no? Kung ano-ano pa na negative na nakikita nyo sa kanya. Parang ganun yung mga gusto nyo baguhin sa kanila. Guys, pero sabi ko nga, hindi mo sila pwedeng baguhin ng persahan. Ang pwede mo mabago is yung perception mo sa kanila. So, imbis na maniwala ka na matigas ulo nila or mabisyo sila or salbahe sila, no? You can start affirming. Mabait ang person ko, mapagmahal ang person ko, masunurin ang person ko, loyal ang person ko. So, start by having those affirmations first. Pag nag-affirm kayo guys, automatic alam na ng subconscious mind mo kung ano yung ibig sabihin nyo. You can also visualize kung gusto nyo, mga kapiksi. And then eventually, kung ano yung, hindi yan agad-agad na magbabago yung person nyo. Pero when you started affirming, mag-i-impact yan sa belief nyo, sa belief system nyo. And kapag naging dominant na yan, matatabunan yung old beliefs nyo dun sa person nyo. And eventually, magiging ganun na sila kung ano yung bagong mga ina-affirm nyo, mga kapiksi. Okay? So, start believing na kayang magbago ng person mo para you can also see changes in them. Pero yung sila mismo, sasabihin mo na magpakatino ka na, magpakabait ka na, ganyan. Lalabas lang yan sa tenga nila, mga kapiksi. Okay? Kasi hanggang hindi sila nagbabago sa isipan mo, sa perception mo, hindi sila magbabago sa totoong buhay. Alright? Okay. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa message na yan, mga kapiksi. And for more tarot readings para sa Virgo, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating Success Stories ng Paano Mag-Manifest ng Abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.